Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Ating ialay, ating sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa loob ng 3 taong pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, alang-alang sa ating kaligtasan, isa sa kanyang mga pangunahing pangaral ay ang pagmamahal, pag-ibig. Dito nakasintro ang pangaral ng ating Panginoon. Kaya nga minsan isang araw, may isang lalaki na lumapit kay Jesus at ang sabi, Panginoon, paano ba upang ako ay iyong magiging disipulo? At ang sagot ni Jesus, mapalad ang mga ibon at ang mga lubos sa kagubatan, sapagkat ang mga ibon may pugad, ang mga lubo may mga lungga na kanilang matutulugan, na kanilang masisilungan. Samantalang itong anak ng tao, the Son of Man, si Jesus na nagpatunay na isa siyang tunay na tao, ni walang batong masandalan ng kanyang ulo para makapagpahinga. Napakasimpleng ipaliwanag. Ang ibig sabihin ni Jesus, ang dapat unang makita ng magiging disipulo niya ay ang kanyang kahirapan. Hindi na kailangan magpakahirap si Jesus alang-alang sa ating kaligtasan. Siya ang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Hindi niya kailangan ang siya ay magpalaboy-laboy alang-alang sa ating kaligtasan. Urusan lamang niya ang kanyang mga alagad. Kung siya nga isang pagkaraniwang hari, tapos na ang lahat. May ligtas na tayo. Ngunit ipinandama ni Jesus na ang pagiging isang tunay na leader ay ang pundasyon ay ang tunay na kahirapan. Kaya sa kanyang pangaral, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mahalin ang Diyos una at higit sa lahat, ng buong puso, ng buong diwa, ng buong kaisipan. At mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal mo tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Sa madaling salita, ang sukatan ng pagmamahal ay ang ating pagmamahal sa Diyos. At pangalawa, ang ating pagmamahal sa kapwa, katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Hindi ibig sabihin, mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa Diyos. Ang batayan ng ating pagmamahal sa kapwa ay ang ating pagmamahal sa sarili. Gusto mong malinis ang sarili, maglinis ka sa iyong kapwa. Gusto mong magiging sarili ang iyong puso sa kapwa, magiging sarili din ang iyong gusto mong maging mahalin ka ng iyong kapwa ng buong puso, mahalin mo rin ang iyong kapwa. At ang batayan ay ang iyong pagmamahal sa iyong sarili. Walang labis, walang kulang. Ano ang ibig sabihin ng kautusan ito? Dito papasok ang tinatawag nating upliftment of the poor. Ang ating pagtulong, ang ating pagbigay paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na
sa mga nangangailangan. Lalo-lalo na yung mga nasa laylayan, yung mga halos nakakalimutan, yung walang nagsisilbi, halos walang naglilingkod. Give much to those who have rich in life than those who have more in low. Sa madaling salita, kapag ikaw ay sagana sa batas, sagana ka na rin sa lahat ng bagay. Kaya nga, minsan sa mga krimen ang gumagawa ng ginagawa ng krimen ng mga mayayaman ay yung mga walang address, ay yung mga hindi kilala. Makikilala lamang na utusan ng isang politiko o utusan ng isang makapangyarihang tao sa isang bansa, sa isang lalawigan o sa isang bayan, maaaring sa isang barangay. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay naglilingkod. Naglilingkod, nagpapakasakit, nagpapakahirap para sa kapwa. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Marami sa akin, totoo, tumutulong, gumagawa ng maganda sa kapwa, ngunit sa pansariling interes. Ginagamit natin ang ating pagtulong sa kapwa. Kaya nga, hindi nakapagtataka kung magiging matindi at garapal minsan ang problema ng tinatawag nating graft and corruption. Ito ay dahil sa pagmamahal ng politiko sa sarili at hindi sa kapwa. Binibili ang buto, nagbibigay ng mga ayuda, mga tulong na may mga kabayaran, mga tulong na walang paglilingkod, mga tulong na walang pagmamalasakit. Sa panahon ng kampanya, pila rin pila, pila sa pira, pila sa ayuda, pila sa pira. Pagdating ng upo na ang mananalo, nawawala yung pila, nawawala yung ayuda, nawawala ang tulong sa kapwa. Sana sa mga darating ang mga sandali na uunahin ng mga makapangyarihan, uunahin ng mga malalakas, uunahin ng mga malalakas ang mga mahina, uunahin ng mga makapangyarihan ang kulang sa batas. Wala namang masama ang tinatawag nating ayuda sa panahon ng halalan o sa anumang oras. Kaya nga, sabi nga, tayong mga Pilipino, pag may makita tayong balikbayan na darating, yayakapin ang mga kamag-anak na sasaluduhan ng mga kapitbahay. Ang sabi nga ng ating mga kababayang mapagbiro, more success, more relatives, more friends, more money, more relatives. Yan ang mga biro pag may makikita tayong mga darating na mga balikbayan. Sana naman unahin natin ang paglilingkod sa kapwa. Kung tayo ay nais nga maglingkod. Ang paglilingkod nadadaan sa politika at hindi nadadaan sa pagmamalasakit. Akala mo ang marami sa ating mga politiko nagmamalasakit. Pag nagsasalita, paglilingkod, pagmamalasakit, pagtulong, pagbigay ng kasaganaan sa estado o sa bansa at sa mga mamamayan. Sana darating ang araw na magkakaroon tayo ng tunay na mga leader na nagmamahal, tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Sabi nga ni Jesus, there is no greater love than the one who gives his life to a friend. Walang higit na nagmamahal sa isang nagmamahal na nag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan.